Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM. Hello sa inyong lahat. Tawagin niyo ako sa pangalang Star. O diba, pangalan pa lang, iisipin niyo nang nagbibigay ako ng ningning sa buhay ng iba. But no! Diyan kayo nagkakamali. Dahil ako mismo, hindi ko mabigyan ng ningning ang buhay ko. Ang pinakaunang dapat niyong malaman tungkol sa akin, bitter akong tao. Ayoko nang nakakakita ng sweet sa harap ko. Ang tingin ko sa lahat ng lalaki, manluloko. Lahat ng relasyon may katapusan. In short, sa mundong ginagalawan natin, walang happy ending. Ang layo naman pala nitong mall na gusto mong puntahan, nakakaloka ka, Arden. Ayaw mo nun? Adventure! Mukha mo kay adventure. Ang layong-layo nito, bakla ka. Akala ko naman bonggang-bongga itong pupuntahan natin. Ordinaryong mall lang naman pala to. Ay, oh my goodness, my dear sister. Relax. Masyadong mainit ang ulo, ha? Ganyan ba talaga kapag walang jowa? O anong connect nung init ng ulo ko sa wala akong jowa? Hindi masaya ang puso mo. Kaya yung nguso mo, parating nakasayad sa lupa. At ayan, nagmumukha ka ng granny sa itsura mo. Para kang bulaklak na nalalanta dahil walang dilig. Che, manahimik ka dyan. Kakairita ka. Bakla, nakikita mo tong dalawang to na nasa harapan natin, ha? Malapit ko nang pag-untogin yung mga ulo nito eh. Parang mga ahas kumakalingkis eh, nakakabuisit. Ang cute nga oh. Ang sweet-sweet nila. Asan yung sweet dyan? Nakakairita kayang tingnan. Hello, nasa public place sila tapos ganyan kumakalingkisan silang dalawa. Nakakahiya kaya. Ay nako, Star pa man din ang pangalan mo, pero wala man lang ningning ang buhay mo. Ay naku, teka lang ha, saglit. Sasampulan ko lang talaga ko. Hoy! At bakit? Ano gagawin mo? Huwag mong lapitan, Star. Shh! Gusto niyo ba ng pandikit? Bakit? Para sa inyo. Kanina ka pa kasi kumakadikit dyan sa boyfriend mo eh. Ano kaya kung idikit mo na lang yan sa katawan mo at nang hindi na makawala yan? Huy! Ano? Pasensya ka na ha. Huwag mo napansin yung kapatid ko. Hoy, anong magpansinin? Hoy, kayong dalawa ha. Kung maglalandian kayo, wag naman sa harapan ko ha. Nakakasira kasi kayo ng paningin eh. Sakit nyo sa mata. Hoy, miss, kung bitter ka sa buhay mo, pwedeng huwag mo kaming idamay. Hindi namin kasalanan kung iniwan ka ng boyfriend o kung ano paman. Pag mo sa amin ibunto ang galit mo sa mundo. Ay, matapang siya, te. For your information, hindi ako bitter. Tsaka hindi ba kayo nahihiya dyan sa pinaggagawa nyo? Mga nakasuot pa man din kayo ng mga uniform nyo, tapos kung maglingkisan kayong dalawa, wagas. Bago kayo maglandi, pakiayos nga muna yung mga grades nyo, ha? Huy, bakla, ka na. Ano ba? Bakit naman? Makahila naman to. Nakakaloka ka, girl. Hindi mo talaga nagawang itikom yung bibig mo, no? Nakakahiya. Ay, nako, te. Sila yung dapat mahiya, hindi ako. Alam mo, wala namang problema sa pagiging bitter mo sa mundo. Wala rin namang problema kung hindi mo nagugustuhan ng mga nasa paligid. Pero, try mo namang maging chill paminsan-minsan. Ay, nakakainis kaya. Oo nga, nagigets ko. Pero kalma lang, okay? Sa susunod na gawin mo pa, ako talaga, iiwan kita, sis. Tama naman ako, di ba? Bago maglandian, ayusin muna ang mga grades. Ewan ko ba naman kasi sa mga kabataan ngayon? Magde-date na nga lang, mga naka-uniform pa. Ay, kaya minsan, nag-iinit talaga ang ulo ko pag pumupunta ako sa mga mall. Ako pa naman yung tipo ng taong hindi takot sabihin kung ano ang tumatakbo sa isip ko.
Saan ka na naman pupunta? Nananapak yung blush on mo, ha? May date kasi ako. Actually, pupunta na nga rito yung kadate ko eh. Susunduin ako. Kadate. So, kilala ko ba yan? Huy, sino yan? Bakit ngayon lang siya pupunta dito sa bahay? Ay, nako, kaloka. Heto na naman po tayo. Star, relax. Inhale. Exhale. Ewan ko sa'yo, manahimik ka nga. Kailangan ko munang makilala kung sino man yan, okay? Ay, nako, ako na magbubukas. Hi. Hello po. Ikaw yung ate ni Arden, tama? Ako nga pala si Gabriel. Sige, pasok ka muna. Hi! Gab, ito nga pala si Ate Star, kapatid ko. Ate, si Gab, manliligaw ko. Magandang gabi ho. Hi, Gabriel! Upo ka muna dyan, ha? Hindi pa kasi ako tapos mag-ayos eh. Okay lang ba? Sure. Gabriel, right? Opo. Magkano ba yung pera mo sa bangko? Ha? Ate, ano ka ba naman? Personal lang yung tinatanong mo eh. Ano ka ba? Baka kasi ang balak lang nito, perahan ka. Nag-iingat lang ako, no? Okay, so naiintindihan mo naman ako, di ba? Oo naman. Saka wala akong balak na perahan si Arden. Aba dapat lang. Dahil kapag nalaman kong niloloko mo lang ang kapatid ko, tandaan mo ha, ibibiting kita ng patiwarik at babalatan kita ng buhay. Intindihan mo ko? Gabriel, hintayin mo na lang kaya ako sa labas. Mas maganda yun. Mabilis lang ako. Lalabas na ako after 3 minutes. Okay, sige. Siyempre, overprotective rin ako sa mga taong mahal ko. Ayokong nasasaktan sila ng dahil lang sa pag-ibig na yan. Ayoko rin silang mapabilang sa grupo ng mga tanga sa pag-ibig. Kaya kung kinakailangan kong mangialam sa love life nila, nangingialam ako. Dahil hindi ko gugustuhin na makita silang nasasaktan na wala man lang akong nagawa. Ay, ang tagal mo ng pagkain natin. Nagugutom na ako. Oo nga. 30 minutes nga raw yung sabi. Nag-willing to wait ka. So, panindigan mo yan. Ano ba yan? Hanggang sa pagkain ba naman? Maghihintay ako. Ano ba namang buhay ito nakakainis? Uy, Arden. Uy, Ano na naman? Ano naman yung nakita mo? Tusukin ko na kaya yung mata mo. Ano mo nakikita eh? nakikita mo ba yung nakikita ko? Ang ano nga? Ayun no. Yung tingin ka doon, yung lalaking nandun sa dulo. Di ba si Percy yan? O-M to the G! Oo nga no. Di ba nakwento ni Ana na niloko siya ng Percy na yun? Ay, oo. Nakita niyang may babaeng kasama yan. Ay, well, ang gwapo naman kasi. Kaya bilis makabingwit ng cheeks. Wait ka lang. Ako magbibigay ng leksyon dyan. Hoy, sus Mariosep ka? Ano naman gagawin mo? Nakakaloka ka. Gagawa ka na naman ng eksena, girl. Ito ka nga. Mupo ka lang dyan. Hindi, ano ka ba? Percy? Yes? What the? Ano bang problema mo, miss? Kilala ba kita? Ako, hindi mo ako kilala. Tsaka wala akong balak magpakilala sa'yo. Pero yung babaeng niloko mo, si Ana, tanda mo siya, di ba? Kaibigan ko yun, na sinaktan at pinagpalit mo ng ganun-ganun na lang. Palibasa kasi, manloloko ka. Excuse me? Wala kang karapatan pagsabihan ako ng ganyan dahil hindi mo ako kilala. Alam mo kung hindi ka ng babae, kanina pa kita pinatulan eh. Hindi naman kita kailangang kilalanin eh. Dahil ngayon pa lang, kilala ko na ang lalaking katulad mo. Babaero, manloloko, sinungaling. Look, miss, pwede bang huwag mo kaming pakialaman ni Ana? Siguro kaya ka ganyan kasi wala kang boyfriend eh. Kaya napaka-bitter mo,
Kasi walang nagpapasaya sa'yo. Eh kung katulad mo lang din naman ang magiging boyfriend ko, di wag na lang. Bakit? Sinabi ko bang katulad ko? Alam ko na. Kaya mo ba ginawa yun sa akin kasi gusto mong magpapansin? Wow! Ako? Magpapapansin? Never! Never akong magkakagusto sa mga katulad mong manluloko. Uy, Star! Paklita ka! Napaka-iskandaloso mo talaga! Unang kita ko pa lang kay Percy that time, alam kong manloloko na siyang lalaki. Kaya nga kumukulo ang dugo ko sa kanya. Na para siyang isang malaking mikrobyo na ayokong makadikit sa akin. Ni ayoko ngang makita ang pagmumukha niya. Nakakairita. Mas nakakawalang ganang maniwala sa pag-ibig. Hindi naman sa ayoko sa love. Hindi ko lang nagugustuhan ang mga nangyayari kapag nai-in-love ang isang tao. Nasa isang relasyon, may isang tanga at may isang manluloko. Ayaw mo bang makihalubilo? Wala ako sa mood makipagkwentuhan eh. Okay lang naman ako. O teka, dun lang ako sa labas ha. Ingay kasi dito eh. Ay, nako. Okay. Nainip na ako dito. Ano kaya kung umuwi na ako? Hindi ka nag-enjoy? Sino ka naman? Hindi mo ba ako naaalala? Ako yung lalaking pinahiya mo sa restaurant nang dahil lang dyan sa kabaliwan mo. Ano? Naalala mo na? Oo. Ikaw yung manluloko at saka yung babaero, tama? Wow, salamat sa magandang description mo sa akin eh. Oh, bakit? Totoo naman, 'di ba? Alam mo, hindi ko talaga magets kung anong nakita sa'yo ni Ana. Para patulan ka. Ikaw yung perfect example ng isang lalaking manluloko. Hindi pa ba obvious? Gwapo ako. Isang ngiti ko lang, nanghihina na agad ang mga babae. Gwapings eh. Ay, grabe. Bumabagyo dito, lakas ng hangin. Biro lang. By the way, I'm Percy. And you are? Ba't ibibigay sa'yo yung pangalan ko? Okay, fine. Sige. Papangalanan na lang kitang Star. Paano mo nalaman yung pangalan ko? Pinsan ko lang naman si Gabriel, nakadate ni Arden. Small world, di ba? Pero ang pinagtataka ko lang, Star ang pangalan mo. Pero, hindi ka naman nagbibigay ng liwanag sa iba. Dilim ang hatid mo sa mundo. Ewan ko sa'yo. So let me guess. Kaya ka naiinis sa mga katulad ko kasi naloko ka na? Naiwan ka na? Ipinagpalit ka sa iba? Ano ba? Pakialam mo ba? Naloko man ako o hindi, wala ka na doon. Saka kahit sinong babae, mabubwisit dyan sa pagiging babaero mo. Ako naman ang may tanong sa'yo ngayon. Ano bang benefit ang nakukuha mo sa panloloko ng mga babae, ha? Magandang tanong yan ah. Actually, hindi naman talaga mauuwi lahat sa panloloko kung kayong mga babae hindi masyadong umaasa. Amazing, no? Kami pa talaga yung may kasalanan kung bakit kami naloloko. Sino ba kasing hindi makontento sa isa? Bakit? Ikaw ba? Gusto mo ba isang linggo, iisang ulam lang ang uulamin mo? Siyempre, di ba magsasawa ka parating yun lang? Kaya ang tendency, maghahanap ka ng iba. Hoy, excuse me. Mali ang explanation mo. Kung talagang mahal mo siya, hindi ka na maghahanap ng iba. At kung magsawa ka man, magsasabi ka sa kanya ng totoo. Hindi yung kayo pa, may iba ka na agad. Ganito kasi yan, Star. Ha? Ipapaliwanag ko sa'yo. Makinig ka. Kapag ang lalaki nagsawa sa isang babae, maghahanap yan ng temporary girl. Susubukin niya muna kung ito ba talaga ang magpapasaya sa kanya at kung siya na ba talaga. At kapag napatunayan niya yun, sa kanya hiwalayin yung isa. Ha? Bakit ganun Hep! yung... Meron pang isa. Kaya nagloloko ang mga lalaki kasi kasalanan nyo ring mga babae.
Masyado kayong nagre-rely sa amin. Masyadong mataas ang expectation nyo sa amin. So kami, mapapressure, matataranta. Kaya maghahanap kami ng iba na hindi ganun ang ginagawa. Alam mo, hindi naman kami aasa kung hindi nyo kami bibigyan ng rason para umasa eh. Pero hindi namin kayo sinabihan na umasa ng sobra. It's your choice. Hindi namin kasalanan yun. Saka, bakit hindi na lang kayo mag-enjoy? Masyado kayong seryoso eh. Ang boring. Walang thrill. Pwede ba? Huwag mo ang gawing dahilan ng pagiging seryoso namin para makapanloko kayo. Ang sabihin mo, lahat kayo mga lalaki, hindi kayo marunong magmahal ng totoo. Diyan ka mali. Oo, may iba sa amin na nanloloko. Pero kapag kami naman nagseryoso, no comment na lang. Ang yabang mo talaga, no? Kairita yung pagmumukha mo eh. Ito naman, masyado kang pikon eh. Friends na tayo, okay? Mukha mo, friends. Hindi ako tinigilan ni Percy. Nalaman niya ang number ko kay Arden at doon na nagsimula ang lahat. Araw-araw siyang nagte-text sa tumatawag sa akin. At kahit parati ko rin naman siyang sinusungitan, ganun pa rin. Kinukulit pa rin niya ako. Hanggang sa dumating na lang ako sa puntong nakasanayan ko na lang si Percy. Once in a while, masaya rin palang may panggulo sa buhay mo. Oh, ayan. Bayad na ako sa kasalanan ko sa'yo dati, ha? Sana naman hindi mo na ako kukulitin sa lagay na yan, ha? Ito naman, hindi ka ba nag-enjoy sa date nating dalawa? Date mo ka mo, date. Excuse me, ha? Hindi to date. Pinilit mo lang akong lumabas kasama ka. Saka kung makikipag-date man ako, sisiguraduhin ko na walang babaeng bigla na lang hihila sa buko dahil sa selos, okay? For your information, ha? Wala akong girlfriend ngayon, kaya safe ka. Walang mga away sa'yo. Ko, meron o wala, ayoko pa rin kasama ka. Talaga? Ayaw mo akong kasama? Bakit sa loob ng 3 buwan pumapayag ka sa mga pag-aaya ko? Umamin ka na, Star. Hindi ka manhid sa charm ko. Ay naku, don't say bad word please. Nakakahiya kaya. Pero seryoso, thank you sa libre ah. Medyo nawala yung stress ko ngayon. Yung stress? Bakit? Ano kasi ewan ko ba? Sumpa na ata tong kagwapuhan ko eh. Ang daming babaeng naghahabol. Hindi ko alam kung anong pipiliin ko. Ang hirap, Star. Sobrang hirap. Kapal din ang mukha mo, no? Kailan ka kaya magsasawa sa mga pinaggagawa mo? Ang alin? Ang pagiging gwapo? Wala na akong magagawa rito. Natural na to. So nga hindi yan. Yung ibig kong sabihin, yung pag-iiba-iba ng girlfriend. Para kasing kada magkikita tayo, ibang babae yung kausap mo. O di kaya iba yung kasama mo. Aware ba sila na niloloko mo sila? Siguro. Hindi ko alam. But believe me or not, sinubukan ko namang magseryoso. Yung mag-stick to one, kaso wala eh. Madili ako napagod, nagsasawa. Siguro kasi deep down, alam ko na hindi pa siya yung babaeng seseryosohin ko talaga. So ang ibig mong sabihin habang hinihintay mo yung babaeng yun, marami ka munang papaiyakin. Hindi ko naman kasalanan kung nai-inlove sila sa akin ng sobra. Wala akong sinabi sa kanila na umasa sila sa mga sinasabi ko. Hawak ko bang utak nila? Ang puso nila? Hindi naman, di ba? Yes, but still you're giving them hopes. Yung pag-asa na ikaw yung makakasama nila hanggang sa huli, ganun. Masyado pa akong bata para magseryoso. Gusto ko kasi kapag dumating na yung babae para sa akin, sawa na ako sa ginagawa ko. Kumbaga, graduated na ako sa panloloko. Ganun. Alam mo kahit kailan, hindi ko talaga magigets yung mga sinasabi mo. Hindi kasi nakakalalaki yung pagiging manluloko at babaero eh. Hindi ka ba talaga naniniwala na kaya kong magbago? Percy, ang pagbabago hindi sinasabi yan. Ginagawa yan. Kaya kung gusto mong maniwala ako sa'yo na good boy ka na, abapatunahin mo muna. Ang hirap kasi sa'yo parati kang hanggang salita lang eh. Grabe naman to. Kaya kong magbago at papatunayan ko yun sa'yo. Pero maghanda ka lang. Bakit? Baka ma-inlove ka sa akin.
Ew. Ano ba? Thank you na lang, no? Hindi nga nagbibiro si Percy at talagang pinakita niya sa akin yung isang side niya. Yung good boy image niya. Na mabait, maalalahanin, gentleman at romantic. And because of that, naging madalas sa pakikipagkita ko sa kanya. Hanggang sa dumating na ako sa puntong nagiging komportable na ako nakasama siya. So, sa lahat ng mga pasimpleng the moves niya sa'yo, ano na siya sa'yo? Ang pinagsasabi mo dyan? Ano na? Crush mo na ba siya? In love ka na ba sa mga ginagawa niya? O baka naman, in love ka na, pero pinipigilan mo lang ang sarili mo. Alin doon? Wala, okay? Wala. Saka diba sabi ko nga, hindi ako may in love sa mga katulad niya. And hello, ano ko tanga? Para maniwala sa kanya na genuine yung mga ginagawa niya sa akin. Sanay na yan sa mga ganyang effort. Ano ka ba? Ito naman, bigyan mo ng chance yung tao. At ito ha, aminin mo, kapag kasama mo siya, natutuwa ka sa kanya. Hindi pang napapangiti ka niya. Mga ganon. Hindi, ano ka ba? Kaya ako natatawa kapag kasama ko siya kasi mukha siyang clown. Ganun talaga yon. Ay nako, alam mo, pakipot to the max ka. Hindi mo na lang aminin sa sarili mo na tinatamaan ka na sa mga ginagawa ni Kuya Percy. Ewan ko sa'yo, basta manluloko siya at babaero. Bakit? Hindi ba pwedeng magbago? Ano ginagawa mo dito? Saka paano ka nakapasok? Umakyat sa gate nyo. Tapos saktong nakabukas yung screen door kaya dahan-dahan akong pumasok. Kanina pa kasi akong tawag ng tawag sa labas hindi nyo naman ako naririnig. Hi, Percy! Para sa akin ba yung mga dala mong flowers? Naku, hindi. Para kay Star to kasi for sure, bitter na naman to sa Valentine's Day. Hoy, hindi Nako, wag kang maniwala dyan. Pinunit niya nga yung February sa kalendaryo namin Ano ba? Mayos ka nga, Arden. Napakadaldal mo. Totoo naman Anyway, mag-aayos lang ako kasi may date pa kami ni Papa Gabriel. So, enjoy! Oh, ano na namang ginagawa mo rito? May flowers ka pa? May sasabihin kasi ako sa'yo Ano naman yan? Yung gwapo ka? Oo na nga, matagal ko nang alam na sinungaling ka. Hindi yun. O ano nga, bilisan mo na. Well, maniniwala ka ba kapag sinabi ko sa'yo, may nararamdaman na ako para sa'yo? Seryoso ka ba? Gantang biro niya na. Hindi ako nagbibiro. Ay, naku, Percy, tigilan mo ako dun sa mga hirit mo. Di mo ako basta-basta mabibingwit tulad ng mga babae mo, no? Di, pagsisikapin kong mabingwit ka. Ano bang tingin mo sa akin? Hindi marunong magseryoso? Hindi. Pwes, seryoso ako ngayon. O siya, sige nga, bakit ako? Ang daming mas sexy, mas maganda. Tsaka ito pa ha, hindi ako nagpapakute sa'yo, so walang rason para pansinin mo ko. Yun na nga Wala ka pang ginagawa, napansin na kita. Paano kung meron? Hindi mas lalo akong nahulog. Ano ba? Ewan ko sa'yo. Basta, hindi ako mahuhulog dyan sa mga patibong mo. Bala ka dyan. Hindi ako mapapabilang sa mga babaeng naloko mo, tsaka nasaktan mo na, no? Sino bang nagsabi sa'yo na mapapabilang ka sa kanila? Ikaw yung babaeng hindi ko lolokohin at hindi ko sasaktan. Hindi ako naniniwala at wala akong balak maniwala. Pwede mo ba akong bigyan ng chance na kahit naging babaero ako noon, kayang-kaya kong magseryoso at magmahal ng totoo? Wala ka nang pag-asang magbago. Ganyan ka na nga dati pa. Nasanay ka na nga sa mga ginagawa mo, di ba? Pwes, sasanayin ko naman ang sarili ko na hindi nagawin yung mga ayaw mo. At ikaw, sasanayin kita sa pagmamahal ko. Ba't ba kasi nagustuhan mo ko? Bakit kailangan ko ipaliwanag? Hindi ba pwedeng basta nagustuhan na lang kita? Kasi di ba ang pagmamahal, walang sinasagot na anong tanong. Basta mahal mo, mahal mo. Wow, ganda ng linyahan ha. Akala mo totoo. Alam kong mahirap para sa'yo na pagkatiwalaan mo ako.
dahil nga rin nakita mo na yung mga pinagagagawa ko. Pero kung hindi mo pakakawalan yung takot na yan, paano ka ulit magiging masaya? Ayoko lang kasi na masaktan ako ulit eh. Yun lang. So hayaan mo akong mahalin ka. Hindi naman kita minamadali eh. Take your time. Nandito lang ako. Maghihintay hanggang sa maging handa ka na. Okay, fine. Aaminin ko na. Nagkakagusto na rin ako kay Percy. Pero natatakot kasi ako na masaktan. Maloko. Natatakot ako sa dating Percy. Ang problema, may espesyal na siyang lugar sa puso ko. So, anong gagawin ko? Sino ang papakinggan ko? Paano ba ako hindi matatakot sa sinasabi nilang once a cheater, always a cheater? Yours truly, Star. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com. O di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.